medyo mabilis na lang din tayo dito para yung mga sunod na weeks, finalization na ng mga kailangan yung ipasa as well as preparation na sa prelim examination, final examinations. Ano? So, sige, wait lang. Okay, sige. Start na tayo. For problem number 1, sabi dyan, a reversible non-flow constant volume process decreases the internal energy by 316.5 kilojoules for 2.268 kilograms of a gas, for which R is equals to 430 joules per kilogram Kelvin and K is 1.35. So, ang initial temperature is 204.4 degrees Celsius for the process. Determine the CP, CV, final temperature, the change of enthalpy, and the change of entropy. Okay, sige. Ano munang gagawin natin? Yes, Karil. Yes, Karil? First po, need po muna nating i-list yung given, which are yung internal energy po na negative 316.5 kilojoules. Then yung mass po natin, which is 2.268 kilogram. Then yung R po natin na 430 joules per kilogram times K. Then yung K po natin na 1.35 and yung initial temperature po natin na 204.4 degrees Celsius po. Okay, sige. Given natin, internal energy or delta U is negative 316.5 kilojoules. As, tama po si Karil ha, 2.268 kilograms. R is 430 joules per kilogram Kelvin. Ang ating K ay 1.35
At ang ating T1 is 204.4 degrees Celsius. Okay, so ano muna ang ating kukunin? Yes. Sa enthalpy and entropy Okay. po. CV is equals to R over K minus 1 and yung CP po is K times CV lang po. Okay. Substitute nga natin ang value. We have K is 1.35. Anong CV natin? Wala pa. Kunin ang CV. We have 430 joules per kilogram Kelvin over 1.35 minus 1. Anong CV natin? Yes, Paula. 1,228.57. Tayo CV, substitute natin dito or salpak natin sa CV na ang value ay 1228.5714 joules per kilogram Kelvin. So, ano ang CP natin? Yes, Renz. 158.5714 joule per kilogram Kelvin po. Okay. Tama kayo dyan. May CP-CV na? Goods na yan. Anong sunod na ating kukunin? Final temperature. Yes, Vernaline. For final temperature po, ang gagamitin po nating formula is the delta U is equal to MCV multiplied to Delta U is equals to M? CV CV, CP. times CV po. Okay. Times? T2 minus T1 po. Okay. And then, kuhanin po natin yung equation for T2. T2 is equal to delta U over MCV po plus T1. Ang magiging ano po ay negative 316.5 over Negative 316.5 5 kilojoule. over 2.268. 268 times 1,228.5714 Okay. Ang plus ko, unit natin. hindi So, anong gagawin natin? yung task po ay since nakakilo po siya, i-multiply po sa 1,000. Sige. Are ang minultiply niya. Okay. So, ito as is. Yan ang ginawa nyo? 28.5714. Plus yung temperature po natin na 204.4 since ano po siya, tag dito, degree Celsius po. Mag-add tayo ng 273. Okay lang. Kasi, maliit natin naman ang hinahanap natin, di ba? Opo. Pwede na to. Kasi, uniform na yan. Naka-degree Celsius na. Ito ay magiging, ano nga to? Ito ay magiging joule over kilojoule. Ang final answer po ay 90.8. Yes, tama po. Dito natin, 90.8 0.8 po.
po. 8 degrees 8 Celsius. Celsius po. Okay. Wow. May tito ka na din. Yung iba, may question. Nakuha lahat to? Nice. Very good. Okay. Next, ang kailangan natin is change of enthalpy at change ng entropy. Formula ng enthalpy. Okay, Karil, sige. Change of enthalpy po is equal to mCp times T2 minus T1 po. Malaking T, maliit na T. Pwede pang kahit alin. Pero yung maliit na lang po, since yun naman po yung narin tayo. Sige. Substitute all the values. We have 2.268 kilograms. Anong CP natin? 1658. 1658.5714 joules per kilogram Kelvin. Anong tito natin? Yung maliit na ang gagamitin natin? Anyone? Yung maliit ba o yung malaki? Yes, Karil. Sa solution ko po, ang ginamit ko po ay yung malaki na pong T, which is Sige. yung equivalent na po in Kelvin. Ang ginamit ko po ay 363.8126 minus 363. 477.8126 363.8126 minus minus 477.4 Kelvin. Okay. Para makansel ang kilogram ng Kelvin, matitira ay joules. Anong sagot? Anong sagot? Yes, Karil. Negative 427.2749 kilojoules po. Negative 427.29 ang sayo, kilojoules. Okay. 27 po. 27. So, wag nyo kakalimutan, ito ay naka-joules, ha? I-multiply nyo yan sa 1 over kilojoules sa 1,000 joules. Okay. Nakuha na natin ang delta H. Ano naman? Delta S. Since ito ay entropy. Ano po ang delta S natin? Yes, Elaine. MCV, natural logarithm of temperature 2 all over temperature. MCP, MCV. CV po. MCV. LN ang? Temperature 2 all over temperature 1. Okay. Substitute nga natin ang value. Same pa rin naman ang mass natin, 2.268 kilograms. CV, ang CV natin ay 1228.5714 joules per kilogram Kelvin. At ano naman ang ating T2? 363.8126 over 477.4. Ano ang ating delta S? Yes, Elaine. Negative 0.7571 kilojoules per Kelvin po. Kilojoules per Kelvin.
So, yes. Tama po. Nakuha niyo lahat? Hmm? Okay lang? Hindi mahirap? Nadalian kayo? Nakuha niyo agad? Very good. Okay. Ganun lang yan, ano? Ang talo lang kayo dito ay pag hindi nyo gaanong or hindi kayo gaanong familiar sa ating mga formulas. Pero hindi naman nagbabago-bago masyado ang formula na yan. Ano? Okay? Nakopya na? Or tama ba lahat ng naging sagot nyo nung nag-try kayo sa problems? Okay. Pwede na tayong mag-move forward sa sunod na problem. Okay. Ayan. Okay. Sige. Next. Sample problem 2. We have a pound of air at 15 psia, 300 degrees Fahrenheit, is heated at constant volume reversibly until its temperature becomes 600 degrees Fahrenheit. Find the P2, the Q, the W, the change of entropy. Kung ang process po natin ay process is non-flow at process is steady flow with the condition K is 0 and E is 0. Ano po munang gagawin natin sa problem natin na to? Yes, Carlo. Ano po muna yung given, yung mga Okay. given po. Ano ang Which given is, natin? Yung ito pong 15 psia pressure Okay. po and temperature po na temperature 1 which is 300 degree Fahrenheit Mhm. and T2 is 600 degree Fahrenheit Okay. na magiging kinonvert ko na po agad into Rankine yung Fahrenheit. Okay. So Run. yung 300 plus 460 is 760 po. Okay. Then yung T2 is 600 plus 460 is 1060 po. Okay. Thank you, Carlo. Next. Kukunin daw natin ang P2. Paano natin kukunin si P2? Yes, Jeremy. Gagamitin po natin yung pong kay Lushak's law po, which is P1 over T1 equals to P2 over T2 po. Formula ulit, sorry. T2? P1 over T1 is equals to P2 over T2. P1. Yung kay- P1 over T1 is equals kay P2 over T2. Substitute natin ng lahat ng values para makuha si P2. Ano? Okay? We have 15 psia over ang T1 natin 760 Rankine is equals to P2 na hinahanap, T2 na 1060 Rankine. So, ano po ang P2 natin? Yes, Elaine. 20.9211 psia po. Okay, tama. So, meron na tayong P2. Ano naman ang ating heat? Paano naman natin kukunin ang ating heat? Or Q? Yes! Louis. Ano naman? Heat is equals to mass CV. Quantity Mass. is T1 po. Mass CV. Quantity ng? T2 minus T1 po. Okay. Substitute nga natin ang values.
Yes, Karil? For mass po, 1 pound po. Okay. Then for CV po ay yung constant po for air, which is 0.17 BTU per pound Rankine po. 0.17? 17 po, BTU per pound Rankine. Okay. Anong T2 Then natin? yung 1,060 Rankine po. Minus 760 Rankine. Okay. Okay na ba yan? Yes po. Cancel? Cancel? Anong sagot natin, Elaine? 51.3 BTU po. 51 point? 3 BTU po. 51.3? 3 po. 51.3 BTU. Okay. So, nakuha din natin ang heat. Ay, ano naman ang pagkuha ng work? Yes. Okay. Karil, sige. Ano, si Karil lang at saka si Elaine ang aking kausap din eh. Carlo, ikaw muna. Carlo, paano ko din ang work? For work po na non-flow, integral po ng PDV. Then sa steady flow po is negative integral of VdP po. Ito ay integral ng PDV. Yan po ay yung non-flow. Okay, non-flow naman tayo. Nasa A pa lang tayo. So, anong ating formula? Carlo? Hmm? Ay, ako po ba ulit? I-integral po yun. Okay. Which is ano po? Work is equals to PV po. Ano? Is equals Change. to? Ay, Oh, can help Carlo. Yes, Uriel. Ma'am, try lang po. Magiging Sige lang. 0 po yung work po. Kasi? Since ang volume po ay constant. Okay. Yun lang po yan. Kasi constant volume tayo. So, 0 ang ating work. Okay? Thank you, Miguel. Carlo Miguel. Tama naman yon. Pero tayo ay nasa isometric process, which is constant volume process. So, tama si Uriel. Okay? May question tayo doon. Up. Next, may work na tayo. Ano naman daw po ang change ng entropy? Yes. Rabi. sabay daw si Paul sa pag-uusapan. Ang delta H po ay equals to MCP times quantity, temperature, change in temperature. Entropy ang hinihingi sa atin. Change of entropy. Rabi. Sige, Lian. Ay, nawala. O, Carlo. Sige, Carlo. Ang entropy po is yung delta H po. Is equals to MCV ln of T2 over T1 po. Okay. T2 over T1. So, lagay lang natin. Anong M natin? Yes, Arabella. Ang mass po natin is 1 pound. Okay. Anong CV natin? Ang CB po ay 0.171 BTU per pound Rankine.
pound Rankine. LN ng ating T2. Ang T2 po natin is 1,060 Rankine, then ang T1 po ay 760 Rankine. Okay. Ano naman ang final? Thank you, Arabella. Ano naman ang ating final answer for the entropy? Yes. Louis. Sige. 0.0569 BTU over Rankine po. BTU over Rankine. Yes po. Tama ang sagot niya. This is just for the non-flow process. Paano naman po sa steady flow process? Steady flow naman tayo. Kukunin natin si work at si heat. Paano naman kukunin si work at si heat? Yes, Karil. For work po, ang formula po natin na pwede pong gamitin is negative V, then quantity P2 minus P1 po. Okay. From this integral, di ba? Tama? Okay. Substitute nga natin ang value. Paano natin makukuha ang value? Yes. Tuloy mo, Karil. Wala pa po tayong value ng volume po. So, pwede po natin makuha yun using ideal gas law po. PV is Which equal to is? RT po. Okay. PV is equals to MRT. May value na ba tayo ng P? Yes po. Yes po. Ang hinahanap ay V. May value na tayo ng M. May R na ba tayo? Constant din po, ma'am. Constant din. At ang T natin, meron tayo. Sige nga, kunin natin ang volume. Ano po ang ating mass? Yes. Carlo. Ang mass po is 1 lang din po, 1 L. 1 pound. Ano naman ang R? Yes, Eileen? 0.06855 BTU per pound. Ano pa? 0.06855 BTU per pound Rankine. BTU per pound Rankine. Ano naman T ang gagamitin natin dito? Yes, Karil. Yung 15 PSIA po or pound inches square. Then yung sa R po, ma'am, ang ginamit ko po ay yung 53.3 feet pound per pound Rankine po. Pero pwede na po yan. Okay. Anong temperature natin? Ano ginamit mo? Temperature po pala. 760 Rankine po. Okay. At ano ang ating pressure? Ano ginamit mo? 15. 15 po. Okay. Ano po ang volume natin? Sinil. Three point? Anong unit? Aba, hindi ko din alam. Yes, Karil. Yung 15 po, ma'am, i-multiply pa po sa 144 para po ma-convert po natin yung inches squared to feet squared. Ang magiging volume po ay 18.7537 cubic feet po.
18.57. 7537 po. 7537. 18.7537. 18.7537 cubic feet. Kasong nandito ay BTU, anong R ang ginamit mo? 53.3. 53.3 po. Anong unit? Feet pound per pound. Pound per pound Rankine po. Rankine. Okay. Mas madali nga yan. Kasi ito, pakita ko lang, 15 pound per square inches sa 144 square 1 feet squared. Cancel. Cancel ang Rankine. Cancel ang pound force. Matitira ay feet at feet squared. Kaya magkakameron ka ditong cubic feet. Okay? Negative 18.7537 cubic feet. Anong pito natin? Oh, yan o. Si Karel na lang kausap ko din eh. Wala na iba. Ha? Oh. Ano? Si Karel. Si Elaine. Sino pa? Oh. Sige, Vernaline. Go. Yung na-compute po sa part A na 20.9211 po. Sige, lagay natin. 20.9211 minus 15. PSIA to ha. Ano gagawin din eh? Di kaya rin naka-pound per square inch. Anong gagawin dito? Uniform ko yan? O, Karil, sige, go. I-multiply lang po ulit sa 144. So, makakancel natin ang square inch at square feet. Eh, kaso pound per square feet pa rin to. Ano kailangan gawin? Karil, sige. Para po maging BTU, i-divide po sa 778. Yung total answer. Tama? Apo. Ay, total. Final answer. Kailangan ko muna ng final answer. Anong final answer dito? Bago natin i-divide sa 778. Yes, Jeremy. Negative 15,990.1248. 1248 po. Oh, anong unit? Foot pound po. Okay, foot pound. O, ngayon, i-multiply daw po natin sa 778 foot pound sa ang isang BTU ay may 778 foot pound. Tama ga? Okay. So, ano ang work natin? Next, Elaine. Negative 20.5529 BTU po. May work na tayo. Ano naman ang heat? Paano naman natin kukunin ang heat? Yes, Elaine? Sa constant volume po, ay meron po tayong same heat and pressure. Ano? So, in constant volume, we got the same heat transferred and pressure. Sorry, Elaine. Ano? Medyo mahangin?
Sige. Vernalyn. For heat po, ay change in enthalpy plus work po. Change ng enthalpy plus work. Enthalpy ba to? O baka ano? Yes, Karil. Same lang po sa non-flow, ma'am. 51 BTU pa rin po. Kasi bakit kaya? Yes, Carlo. Bakit daw kaya? Magkatulad lang po sila since ang formula po ng Q is MCV times quantity T2 minus T1 lang din po. Tama. Yun lang yun. Same lang sila ng formula. Ano? MCV T2 minus T1. Nakuha? Yung iba, nakuha nyo ba? May question? Paki-react kung wala kayong question. Paki-react kung nakuha nyo kung paano gawin. Oh. Nice. Very good. Okay. Okay na kayo dyan? Pwede na tayo mag-move forward sa sunod na problem? Okay. Sige. Sunod na problem natin, 3 pounds of a perfect gas with R, 38 foot-pound per pound Rankine, and K is 1.667 have 300 BTU of heat added during a reversible non-flow constant pressure. Ano daw po ang change of state? Non-flow constant pressure, change of state, the initial temperature is 100 degrees Fahrenheit. Ano daw po ang T2, ang work natin, ang delta U at ang delta S natin? Yes, Carlo. Yung una din po ulit gagawin is yung given. Okay, na so yung ano ang R po. given natin? Yung R po R? is equals to 38 feet LB over per LBR na kinonvert ko na po agad at dinivide ko na po agad sa 778 na ang sagot po is 0.0488 po. BTU LBR po per LBR. BTU per pound, Rankine. And then K is equals to 1.667. Okay. And heat po is 300 BTU. Okay. And yung initial temperature in T1 po is 100 na kinonvert ko na rin po into Rankine Okay. na 560 po Rankine. Okay. Thank you. Thank you, Carlo. So, meron na tayong lahat na given. And good thing, uniform na po ito lahat. Ano naman sunod na gagawin natin? Sige, Karil. Magsasolve po tayo for the final temperature. Ang formula po ay
Q is equal to MCP times the quantity of T2 minus T1 po. Okay. Then, wala po tayong CP. So, isosolve din po natin yon. Ang formula po ay KR over K minus 1 po. Which is Q po na 1.667. 1.667. Then, yung R po na naka-convert na po eh. So, 0.04884 BTU pound R over pound R po. Okay. All over 1.667 minus 1 po. Anong CP natin? Yes, Isel. Anong CP natin? 0.1221 po. Unit, BTU per? BTU per pound times Rankine po. BTU per pound, Rankine. Okay. Okay na kaya to? Masasolve na natin ang final temperature? Sige nga. P2 is equals to MCP over Q plus T1. Tama po ba? Substitute natin ang values natin. Anong M natin? Yes, Karil. 3 pounds po. Ano? 3 pounds po. 3 pounds. So, kukunin pa natin ang mass. Ay, ari pala. Binigay pala. Wala man kasi din yun. 3 pounds. 3 pounds. Anong CP natin? 0.1221 BTU per pound Rankine. Ang heat natin, 300 BTU plus T1 is 560 Rankine. So, ano po ang T2 natin? Cancel ang BTU, cancel ang pounds. Yes, Louie. Ang T2 po ay 1,379.008 Rankine po. 1,379. 379. 0,008 Rankine po. Okay. Yan ba ang hinahanap nating T2? Ano ang ating hinahanap na final temperature, Louie? Yes, Karil. 919.0008 degrees Fahrenheit po. Bakit? Minus 460. Okay? So, meron na tayong final temperature. Ano naman ang ating work? Paano naman natin kukunin ang work? Yes, Ainil. Okay, work is MRT. Tama ga? Yes, Elaine. Question lang po, hindi po ba doon sa formula ng T2 ay baliktad po yung heat po tsaka yung MCP po? Yung heat po ang nasa taas. MCP. Oo nga, heat dapat ang nasa taas. Baliktad.
Tama ka dyan. Thank you, Eileen. Anong heat natin? 300 BTU. For MCP. 3 pounds. 0.1221 BTU per pound Rankine. Yan. Tama. Thank you, Elaine. Okay. Going back, MR80 or MR delta T. Tama po ba ang formula na ginamit nyo? Okay. Substitute the values. We have 3 pounds. Anong R natin? 0.04884 BTU per pound Rankine. Ano naman ang delta T natin? 1379.0008 minus 560 Rankine. Cancel ang pounds. Cancel ang Rankine. Ano po ang ating heat? Work. Yes, Lian. 120.0078 BTU po. Okay, tama. Nakuha na natin ang work. Next, kukunin naman daw po natin ang ating internal energy or ang ating delta U. Paano kukunin si delta U? Yes, Ainil. Okay, thank you. Substitute ulit ang ating values. 3 pounds. May CV ba tayo? Wala. Kunin natin ang CV. Ano po ang formula ng CV natin? CV is equals to, yes, Vernaline? Ang CV po is equal to R over K minus 1. Okay. Parang mas madali po since meron po tayong CP na 0.1221. Pwede pong i-divide na lang po yun sa K na 1.667. Ang magiging CV po natin ay 0.0732. 0.07 0732 po. BTU over pound Rankine. Pound Rankine. Tama po. Lagay natin 0.0732 BTU per pound Rankine. T2 natin is 1379.0008 minus 560 Rankine. So, ano ang ating delta U? Yes, Jeremy. 179.8526 BTU. BTU din. Pareho ba kayo nang nakuha ni Jeremy? Okay, nice. Oh, may delta U na tayo. Ano naman daw po ang delta S? Yes, Vernaline. For delta S po, we have MCP times the ln po of T2 over T1. Nice. Substitute na lang ulit ang values. 3 pounds. Ang CP natin ay 0.1221. LN ng T2, 1379.0008 Rankine over 560 Rankine. Ano po ang delta S natin? Yes, Lian. 0.3298 BTU per Rankine po. BTU per Rankine. Nice. Nakukuha nyo kung paano i-solve? Parang ang galing nyo. Ang bilis nyong makuha kung paano gawin. Very good. May question tayo dito sa pangatlong problem. Nakukuha natin
Nice. Okay, kung ganoon. May question tayo, clarification? Wala, okay. Sige. Move forward tayo dito sa sunod na problem. Yes, Karil. So, first step nga po natin is mag-list po muna ng given. Ang R po ay 386 feet-pound per pound Rankine. Yung K po ay 1.659. Yung ating pong heat ay 500 BTU. Then, mass po natin is 5 pounds. At ang ating pong initial temperature ay 100 degrees Fahrenheit. Tama. 100 degrees Fahrenheit. So, kailangan daw natin ay T2, work sa non-flow, at work sa steady flow. Nakuha natin lahat ng given. Take Karil. Ano namang sunod na gagawin? Sige, Karil. Tuloy mo. Masasolve po natin yung final temperature using po yung formula ng heat, which is Q is equal to mCp times the quantity of T2 minus T1 po. Then, wala may po CP na tayong ba tayo? CP. Okay. Wala po tayong CP. So, isa-solve po natin yun using KR over K minus 1 po. Okay. Substitute natin ang value. 1.659. KR. R is 386 foot-pound per pound Rankine over 1.659 minus 1. Anong CP natin? Yes, Karil? 971.7360 feet-pound per pound Rankine po. 971. 736 po. 736 foot-pound per pound Rankine. Ito na yun? Uniform ba yan? Oh, yes, Jeriel. Ma'am, i-divide po. Sa? Sa 778. 8. Anong Para CP po- natin? Para po maging BTU po. Anong CP natin? Wait lang po. Sige lang. Ano po? 1.2490 po. Para-pareho ba kayo? 1.2490 BTU per pound Rankine? Okay. Meron tayong CP, substitute natin, 5 pounds sa 1.2490 BTU per pound Rankine. T2 natin, wala. Yun ang hinahanap. Anong T1 natin? $560, tama ga? Ano po ang ating T2? Cancel ang BTU, pound. Yes, Tian. 640.0641 Rankine po. Pero i-convert po to Fahrenheit is 180 Fahrenheit po. 0.06 po. 180.0641 Fahrenheit po. 41 Fahrenheit. Nice. Yan. Nakuha niyo ng T2. Ano naman ang work? Work?
Yes, Karil? Work po is equal to MR times the quantity of T2 minus T1. Okay. T1. Substitute lang ulit natin ang values. Okay. 386 ang meron ako dito. Pound per pound Rankine. Ang T2 ko ay nakuha na 640.0641 minus 560. Rankine, ano po ang aking work? Yes, Ainil. Ano, 1? Tama ba? 154,516? Foot pound. Oh, foot pound ba tayo dyan? Tama. $198.6. Nice. Tama po ang 198.6 BTU. Next, nakuha natin ang work sa non-flow. Ayun na naman daw po pag steady flow. Ano daw po ang work for steady flow? Yes, Carlo. Yung steady flow po is magiging 0. Since ang given po is constant po ang pressure and 0 po ang kinetic and potential po. Yes, right. Ang work natin ay 0 for the steady flow. Nakuha? May question kayo dito? Nice. Very good. Akala ko di nyo pa nakukuha to. O baka yung kabilang section pala yun. Okay. Sige. Next problem naman tayo. Kaya pa? O, yung iba, nakakasunod pa? Yes, Vernaline. Napindot lang po. Napindot na. Tuloy natin. Sige, habang nasa momentum pa kayo. Okay. Mahirap pag nawala na kayo sa momentum. Next, we have 4 pounds of air gain 0.491 BTU per hour of entropy during a non-flow isothermal process if P1 or P is equals to 120 PSIA at ang V2 natin or final volume natin is 42.5 cubic feet. Ano daw po ang P2? Ang volume 1? Ang T1? Teka lang. Hindi ko na tama ang tama. T1, ang work at ang heat. Ano mo nang gagawin? Arabella. I-release po muna natin yung mga given. Okay. Anong given natin? Ang mass po natin is 4 pounds. Then entropy po is 0.491 BTU per Rankine. Then ang T1 po is 120 PSIA. And V2 po is 42.5 feet cube. Wala na? Yan na yun? Okay. Thank you, Arabella. Sunod, kailangan natin kuhanin ng P2. Paano natin kukunin si P2? Sige, Jeremy. Gagamitin po natin ang formula po sa change in entropy, which is mass times R times Ln V2 over V1.
mass, talaga ba? Mass times R, ln ng P1 over P2. V2 over V1 po. P2 over P1, V po. Letter V po. V1 over V2. V2 over V1. Balik. Okay, sige. Yun ang ginamit niya. Okay. V muna ang kukunin niyo. Sige. Oh yes, Arabella. Sige nga. Anong R natin dito? Anong gagamitin nating R? Ano po, yung 53.35 po. 53.35? Then i-divide po natin siya sa 778 BTU. Okay, sige. 53.35 foot-pound per pound Rankine. ln ng Then 42 0.5. V1 0.491 BTU per pound Rankine. Ay, ano pa naman yan? 0.491 BTU per Rankine. 4 pounds. 53.35 ang gamit niya. Foot-pound per pound Rankine. ln ng 42.5 cubic feet over V1. Ano na yung nakadivide na R sa iyo dyan? Para uniform na ang BTU at foot pa. Aldi sa R natin. (53.35 over 778 BTU per pound Rankine). Okay. Ano ang ating V1? Oh, yes, Arabella. Ano po, 7.0954 cubic feet po. 0954 cubic feet. Sige. Yung iba, 7.09 din ang sagot? Okay. Tama. Thank you, Arabella. Nakuha na natin ang initial volume. Ayun na naman ang final pressure. Yes, Kiril. Gamitin pong formula ay P1 V1 equals P2 V2 po. Okay, so substitute lang natin. Ang P1 natin is 120 PSIA. Ang V1 natin ay yung nakuha, 7.0954 cubic feet na equals sa P2 na hinahanap na ang volume 2 natin is 42.5 cubic feet. P1, V1, sa P2, V2. Yes, Elaine. Ano ang ating P2? 20.0341 po. PSIA. Nakuha ang P2. Ano naman daw po ang P1? Yes, Vernalyn. Ma'am, P1 po, pressure po. T1, temperature na, Ay, temperature. T. Wait lang, ma'am. Sige, Kala ko po, Aisel. Okay. Yung gagamitin po is yung ideal gas law po na PV is equals to MRT po. Okay. Tama. Kaya po So, magiging 120 PSIA. Pakita natin.
120 pound per square inch times 144, tama ba? Volume natin is 7.0954 cubic feet. Ang M natin is 4 pounds. Ang R natin, ano gagamitin yung R? 53.35? Pwede ba dito na lang sa baba? 53.35 foot-pound per pound Rankine. Tapos, 4 pounds. Anong T2 natin? T1 nga palang hinahanap. So, T1. Anong T1 natin? Yes, Carlo? 574.5479 po. 574? 0.5479 po. Rankine. Okay. Ito din yung nakuha ng iba. 574.579 Rankine. Okay, tama. May T1 na. Paano naman daw po ang work? Ay, ano to? Ano bang process to? Tanong ko lang, anong process to? Yes, Uriel. ISO po. Isothermal process. Paano kunin ang work for isothermal process? Yes. Karil. T1 V1 times ln V2 over V1 po. P1 V1 ln na V2 over V1. Ang P1 natin, we have 120 pound per square inch multiply ng 144. Ang V1 natin is 7.0954 cubic feet. ln ng V2 natin na 42.5 cubic feet over 7.0954 cubic feet. 7.0954 feet. Okay. Ano ang ating work? Ano po magiging work natin dyan? Anong work po natin? Final answer sa work? Sige, Carlo. 281.84 BTU po. 281.84? Tama ba? 281.84 BTU. Okay. Yung iba, 281 din ang nakuha? Okay. Next. Nakuha ba ng iba ang work, ang pagkuha ng work? Yes, Elaine. Basiba. Okay. Next, nakuha ang work. Ano naman daw po ang heat? Yes, Elaine. According po sa module, kapag isothermal process, which is kapag constant ang temperature, ang heat transfer daw po ay equal sa work. And ang work po ay 281.84 BTU po. Okay, tama, Elaine. Ang ating pong heat sa isothermal process, non-flow, is
equal sa work natin. Nakukuha? Yes po. Okay, nice. Very good. May question kayo? May question kayo? Clarification. Nalilito? Kaya? Kayang mag-solve ng ganito sa exam? O, ba't naiyak? Ha? Kaya ba? Kaya po? Kayang sauluhin ang formula? Hmm? Nag-iisip. Sige. Bago kayo mag-isip ng ganyan, isolve na natin ang huling sample problem natin. Oy, baka kayo ay nabibilisan. Nakakasunod ka lahat? Hmm? Okay, nakakasunod naman pala. Okay. Okay. Sige. Next natin, nga pala may correction to. Ito nga pala ay R is equals to 278.6 joules per kilogram Kelvin. Ito ay CP. Tapos, 1517, tama, 288, 265, 269. Sige. Okay. Ano nang gagawin natin din eh? Oh yes, Aisel. Given po muna. Ulit. Okay, anong given natin? So, yung ano po, R po is equals to 218.6 J over kilograms Kelvin po. Tapos, kinonvert ko na po siya sa kg po, kaya naging 0.2186 kilojoules per kilogram Kelvin po. Tapos, sa specific heat po, sa constant pressure, ay ano po, 1.015 kg over kilograms Kelvin po. Tapos yung mass flow rate po is 0.454. Ay, kinonvert ko na din po into kg, kaya naging 0.4540 po. Okay. kgs. Tapos yung, ano pa ba? Ano pa ba? Meron pa? Ano pa? Yung P1 po. Tama. Okay, anong P1 P1 po. natin? 1,517 kPa po. Tapos yung T1 po, 288 Celsius po. Tapos yung final pressure po ay 965 kPa po. Okay, tama. Thank you, Aisel. Okay, so ang kukunin daw natin, ano daw po ang work, ang final volume, ang delta U at delta H. Paano kunin ang ating work? Yes, Karil. Ang formula po ay MR times the quantity of T2 minus T1 all over 1 minus K po. Then, wala po tayong T2. So, solve din po natin siya using T2 over T1 equals quantity of T2 over T1 raised to K minus 1 over K po. So, kukunin mo ang T2 dito. T2 over T1 sa P2 over P1. K minus 1 over K. Tama ba?
Yes po. Tas wala pa rin po tayong K. So, Okay. sosolve Paano din mo po kukunin ng K? ulit yon. CP over CV po. Okay. Then wala pa rin pong CV. So, Mhm. CP minus R po. Okay. Kukunin muna sa CV dahil yun ang madali. 1.015 kilojoule per kilogram Kelvin minus 0.278.6. Alam, puro point yan siya. 6 kilojoule per kilogram Kelvin. Ano po ang CV natin? Ano po CV? Yes, Arabella? Ano pong CV natin? 0.7364 kilojoules per kilogram Kelvin po. 0.7. 7364. Okay, kilojoule per kilogram Kelvin. Makukuha na natin ang K, which is 1.015 kilojoule per kilogram Kelvin all over sa 0.7364 kilojoule per kilogram Kelvin. So, ano po ang K natin? Yes. Lian. 1.3783 po. 3783. 3783. Okay, so cancel yan. Okay, sige. Makukuha na natin ang T2. So, ang T2 natin, T2 is equals to anong T1 natin? Sa 288 plus 273, yes, Lian. O, sige, Karil. 561 Kelvin po. 561 Kelvin. Yes po. Okay. P2, ang P2 natin ay 965 kilopascal. Ang P1 natin ay 1517 kilopascal. Raise 2, ang 1 natin, ay ang K natin is 1.3783 minus 1 over 1.3783. Anong T2 natin? Yes, Carlo. 495.9817 Kelvin. 491? 95 po. 495 pala. 495.49. 9817 po. 89817. Yan? 495? 9817 po. Pero 495 yon. Opo. 495.8917. Anong, ano na to? Kelvin. Makuha na natin ng work. Tama ba? Work natin is 0.454 kilogram per second. Ang R natin is 0.2786 kilojoule per kilogram Kelvin. T2 natin is 495.8917 minus, anong T2 natin? 561 all over 1 minus 1.3783. Ano naman ang work natin? Yes, Carlo. Ang work po is 29.9610 po. 29. Ay, Yes, mali po. Vernaline. Thank you, Carlo. 21.7689 po. 768.
9 po. 7689 Okay. Anong unit? kilojoule po. Kilojoule lang? Cancel, cancel, cancel. Kilojoule per seconds. Huwag kakalimutan, mass flow rate tayo. Okay? Thank you, Bernalyn. So, nakuha na ang work. Ano naman ang V2? Paano naman natin kukunin ang V2? Yes, Karil. P2 V2 equals MRT2. Yun ulit. Ang gagamitin kong formula ay P2 times V2 equals MRT2 po. Okay. So, ideal gas law. So, V2, makukuha si V2, MR, T2 over P2. Anong M natin? 0.454 kilogram per seconds. Ang R natin ay 0.2786 kilojoule per kilogram Kelvin. At ang T2 natin is 495.8917 Kelvin all over ng P2 natin na 965 kilopascal. So, ano po ang ating V2? Yes. Ang bilis ni Karil. Sige, ang bilis mo mag-solve. Okay? Anong V2 natin? 0.06465. 0.065 po. 6.5 lang? Opo. Cubic Okay. meters per second po. Okay, tama. Nice. Okay? So, nakuha na ang final volume. Ano naman daw po ang delta U? Yes, Lian. Ano po? Internal energy equals to mass times CV times the quantity of T2 minus T1 po. Okay, tama. Sa-substitute lang natin ulit ang value, 0.454. 454 na. Kilograms per second. Ang CV natin na nakuha ay 0.7364 kilojoule per kilogram Kelvin. Ang T2 natin, 495.8917 Kelvin. Minus ang T1 natin ay 561 Kelvin. So, ano po ang delta U natin? Yes, Lian. Negative 21.767 per kilowatts po. Kilowatts. Pwede natin sabihin na kilojoule per seconds na lang muna. Okay? Alright. Nakuha? Nakakasunod kayo? Okay. Last, ano po ang hinahanap pa? May delta U na, delta H na lang. Ano ang delta H natin? Yes. Elaine. MCP. Okay, Or MCP. Quantity T2 minus T1. Okay, so TCP lang ang naiba. 0.454 kilogram per seconds. Ang CP natin, 1.015 kilojoule per kilogram Kelvin. T2, 495.8917 Kelvin minus 561 Kelvin. So, ano po ang delta H natin?
Yes, Lian. Negative 30.8026 kilojoule per second po. Okay. Negative 30.8026. Okay. Nakuha yung iba. Ganito din ang sagot? Yes, Lian? Okay. May question tayo sa sample problem. Question? Clarification? Naintindihan po? Nakahabol po ba tayo? Hindi po ba mabilis ang ating pagsosolve? O, tama lang. Okay. Alright. Okay, kung ganon. Very good. Kasi, nakukuha nyo kung paano gawin at isolve ang problems. So may question kayo regarding sa ating mga formulas? O wala naman? Okay. Yung lahat ba? Katulad ni Bianca. Bianca, wala kang tanong? Okay. Si Emilio. Nakahabol ka ba, Emilio?